Um, ano na nga po ulit yung pangalan ninyo? Yung buo po? At saka, bakit po kayo interesado sa kapatid kong si Emily? Matagal na siyang patay. Ramir Egano. Hindi ko kilala ng personal ang kapatid niyo. Subalit naniniwala kong meron siyang koneksyon sa isang taong malapit sa akin. Importante lang na malaman ko ang totoo. Maaari niyo bang sabihin sa akin kung nagkaroon ng anak si Emily? Yung kapatid niyong namatay? Ay, wala po. Dalaga po ang kapatid ko hanggang siya'y bawian ng buhay. Pero sa pagkakaalala ko, meron pong nag-iwan sa kanya ng sanggol noon nung bago siya mamatay. Kung di ako nagkakamali, parang kaibigan niya sa school o kasamahan sa dorm, parang ganon. Natatandaan niyo ba yung pangalan ng kaibigan niya? Hindi na po. Ang tagal na nun eh. At saka hindi ko naman talaga alam yung pangalan ng kaibigan ni Emily na nag-iwan sa kanya ng sanggol eh. Pero meron yata akong natabing litrato nila. Maaari ko ba makita? Sige po. Kukunin ko. Ito po. Sandali. Ayan. Yeah. Ayan po. Yan po yung kaibigan ni Emily. Yung babaeng nag-iwan ng sanggol sa kanya bago siya namatay. Si Meredith nga. What are you doing? Bakit hawak mong attorney kutong lupa na yan? Hindi maa-aksidente kasi sana siya eh. I had no choice pero tulungan siya. Hindi na dapat kayo nakialam, Mati. Baka mamaya baliktarin ka at pagbintangan ng cause of accident niya. Alam mo naman yung reputation ng babaeng to. Mapaggawa ng kwento. Mayor, maraming salamat po. Let's go, Mom. And let's celebrate! Dahil malinaw na ako ang panalo sa day 1 ng trial na to. Bigyan na lang natin ng privacy yung isa dito na magmukmok at umiyak. Dahil hindi naging effective yung 100 ways niya para ilang paso ako today sa court. Kilala niyo po yung babae? Even after 25 years, hindi ko makakalimutan ng itsurang yan. Tama ang hinala ko. Si Meredith ang nanay ni Lilette. Po? Ano po? Mrs., meron sana akong hingin malaking pabor. Maaari ko bang hingin itong litratong ito? Sige po, kung sa tingin niyo makakatulong sa inyo. Kunin niyo na. Maraming salamat. Ang laking tulong nito. Finally, masasabi ko na rin sa anak ko ang katotohanan. Sige po. Mauna na ako. Ano kape niyo po? Thank you na lang po. Sige po. What was that all about, Mom? Don't tell me you're getting soft on Lilette. Ano, magkasundo ba ulit kayo? Wala namang ibig sabihin yung nangyari, Era. Sinalo ko lang si Lilette. Stop overreacting. So what do you expect me to do? Na matutuwa ako na tinutulungan mo siya? Ma'am, baka nakakalimutan mo na muntik nang sirain ng babaeng yan yung reputation ko, yung future ko. You don't have to remind me, Era.
Hindi ako nakakalimot sa atraso sa atin ni Lilet. Alam mo, strategy ni Lilet to eh. Gumagawa siya ng paraan to win you over again so she can throw me off my balance para hindi ako makapag-focus sa case ko. Teka lang muna, that's quite a stretch, ha? Pero kung sakasakali naman na merong hidden agenda nga itong si Lilet, you don't have to worry about me. Hindi naman ako ganun ka babaw para maniwala lang sa kanya. Well, kailangan nating mag-ingat sa kanya, Mom. She may be little, but she's very cunning. And can you please do me a favor? Stay away from Lilet. Hello, Sir Ramir. Anak, pwede ba tayo magkita bukas? Meron sa akong gusto sabihin sa'yo. Sige po, ba't hindi niyo na lang po sabihin ngayon? Ayoko sa telepono eh. Mas maganda siguro kung magkaharap tayo. It's important. Okay po, kayo pong bahala. Sige. Kung nasaan man ang totoong nanay mo, lagi ka pa rin niyang iniisip. Huwag kang mawawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Sana nga po, Nanay Chato. Pwede ba akong humiling ng pabor sa iyo? Ano po yun? Tama na nga eh. Ano ba? Trixie! Anong hospital to? What's wrong? Si Trixie na aksidente, nasa ospital. Kung alam lang po ni Lady Justice na isa siya sa mga inspirasyon ko magmula noon. Sana po to pa rin ng Diyos yung dasal ko. Magkaayos na kami. Lilet!